Magandang araw mga bata! Ngayon ay babasahan ko kayo ng kwento na pinamagatang Ang Munting Pulang Inahin. Nung unang panahon, may mga hayop sa bukid na walang makain. Gutom na silang lahat, kaya naisipan nilang magluto. Nakakita ang munting inahin ng ilang butil ng palay at pinakita niya ito sa mga kaibigang hayop. Baka sakaling tumulong sila sa pagtatanim nito. Sino kayang tutulong sa akin magtanim ng palay? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Oo. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ang panahon ngayon para magtanim. Sige, ako na lang mag-isa ang magtatanim. At mag-isang itinanim ng munting inahin ang mga butil ng palay. Makalipas ang ilang araw, sumikat ang araw at umulan. Naisipan ng munting inahin na tanggalin ang mga damo sa kanyang tanim. Sino kayang tutulong sa akin magbunot ng damo? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungang magbunot ng damo? Oo? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Oo. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan magbunot ng damo? Ako ba mo? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan magbunot ng damo? Ako? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Sige na nga, ako na lang mag-isa ang magbubunot ng damo. At mag-isang binunot ng munting inahin ang mga damong nakapaligid sa tanim na palay. Pagkalipas ng isang linggo, tumubo na ang mga palay at maaari na itong anihin. Lumaki silang malaki at matibay. Naisip ng munting inahin na humingi ng tulong sa mga kaibigan upang anihin ang palay. Sino kayang tutulong sa akin mag-ani ng palay? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungan mag-ani ng palay? Ako? Ayoko nga. Gusto ko lang magpahinga dito sa bukid ngayon. Oo. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan mag-ani ng palay? Ako? Ayoko nga. Dito lang ako maglalaro sa kubikan. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan mag-ani ng palay? Ako? Ayoko nga. Dito lang ako sa bahay ko at magpapahinga buong araw. Sige na nga, ako na lang mag-isang mag-aani ng palay. Walang tumulong sa munting inahin, kaya mag-isa na naman niyang aanihin ang mga tanim na palay. Inani niyang palay sa bukid at umuwi ng bahay. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan upang gilingin ang palay. Sino kayang tutulong sa akin gilingin ng palay? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungang gilingin ng palay? Ako? Ayoko nga. Malapit na rin naman oras ng hapunan. Oo. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan gilingin ng palay? Huwag ako! Ayoko nga! Malapit na rin naman ang oras ng hapunan. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan gilingin ng palay? Ako? Ayoko. Malapit na rin naman ako kumain ng hapunan. Sige na nga, ako na lang mag-isang gigiling ng palay. Mag-isang giniling ng munting inahin ang palay upang maging halin.
naisip niyang gawing tinapay ang nagiling na harina. Sa huling pagkakataon, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigang hayop. Sino kaya ang tutulong sa akin gumawa ng tinapay mula sa harinang ito? Ginoong bata, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Oo. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng tinapay? Ako? Hindi pwede. Hindi ako marunong gumawa ng tinapay. Sige na nga, ako na lang mag-isang gagawa ng tinapay. Mag-isang gumawa ng tinapay ang munting inahin mula sa giniling na harina. Pagkatapos, pinalamig muna niya ang nagawang tinapay. Isang saglit pa ay lumamig na ang tinapay at pwede na itong kainin. Hindi niya nakita ang mga kaibigang hayop sa paligid. Sino kayang tutulong sa akin kumain nitong tinapay? Oo. Corel! Sama ako dyan. Hindi pwede. Ako nagtrabaho mag-isa, kaya sa akin ang gantimpala, ang tinapay na ito. At dyan nagtatapos ang kwento ng Ang Munting Pulang Inahin. At ang gintong aral sa kwento na ito ay matutong tumulong sa mga nangangailangan kahit walang hinihintay na kapalit. Dahil ang pagpapakita ng kabutihan ay mayroong iba't ibang paraan ng balik nito.